Sa iba na balita, aminado po ang ilang mambabatas na hindi po nila maaring puwersahin si Vice President Sara Duterte na dumalo sa sinasagawa pong impeachment hearings ng House Committee on Justice laban po sa kanya. Ilang mambabatas naman nagsabing isang fishing expedition lamang ginagawa ng komite matapos na mabuking na hindi kasama sa orihinal na reklamo ang issue ng Statements of Assets and Liabilities and Net Worth o yan po yung mga SALN ni VP Sara. Kunin natin ang buong detalye sa live report ni Eden Santo. Eden. Yes, Ali, no-show nga si Vice President Sara Duterte sa impeachment proceeding ngayong araw. Isinumite ng Office of the Ombudsman ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Pero hindi tinukoy ng Ombudsman kung merong unexplained wealth si VP Sara. Tila sampal at matinding dago kumano sa Kamara ang patuloy na pangiisnab ni Vice President Sara Duterte sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment proceedings ng komite sa Saballa et al. At Cabrera impeachment complaints ay hindi pa rin sumipot ang Vice Presidente. Sinabi ni Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, chairperson ng komite, tuloy ang hearing kahit wala ang Vice Presidente. Aminado naman ng mga kongresista na hindi maaaring pilitin ang Vice Presidente. Magugunita ng paulit-ulit na sinasabi ng kampo ni VP Sara na haharapin ang mga aligasyon sa oras na iakyat na sa Senado ang Articles of Impeachment sakaling makakuha ng 1/3 votes ng lahat ng kongresista ang report ng komite. But there was one thing we could not ignore. Something that was right in front of us. The empty chair of the Vice President. Kanina ay sabay-sabay na nanumpa ang mga inimbitahang resource persons. Kabilang sa mga ito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza, Securities and Exchange Commission Attorney Gerardo Del Rosario, Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, dating Senator Antonio Trillanes IV at iba pa. Unang tinalakay sa proceedings ang SALN ng Vice Presidente mula 2007 hanggang 2024. Sa wakas ay inamin ng ilang miyembro ng komite ang matagal nang sinasabi ng kampo ni VP Sara na ginagawang fishing expedition ang impeachment proceedings para mangalap ng mga karagdagang ebidensya laban sa kanya. Tahas ang sinabi ng ilang kongresista na walang masama sa pag-improve ng mga ebidensya ng mga complainant. Ipinunto ni Nasagi Party List Representative Paulo Marcoleta at ako Bicol Party List Representative Alfred Garbin na hindi kasama sa orihinal na reklamo ang mga Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni VP Sara. Let me state on record that the SALNs discussed were not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. So what we have here is an improvement of the complaint, of the complainant's evidence. Tayo yung nagpuproduce ng ebidensya which is not supposed to be the case. Bigo rin na patunayan sa komite na may hindi maipaliwanag na yaman si VP Sara batay sa iprinisintang SALN ng Ombudsman. Kayo ho'y nagpresenta ng SALN, and what was presented by your office are those SALNs under your custody and the entries, the official entries in those SALN. Tama po ba? Yes, Your Honor. But that entries does not say whether there is a misdeclaration, untruthful declaration, or willful non-disclosure that will lead to unexplained wealth. Tama po ba? Your Honor, binasa ko lang po kung ano yung, at kinonfirm ko lang po kung ano yung nakalagay sa SALN.
Ali, katatapos lamang ng impeachment proceedings kung saan huling isinalang sa pagdinig ang BIR Commissioner na si Attorney Charlito Martin Mendoza. At siya yung humiling kanina na isang executive session maaring buksan yung kahong dala-dala nila na pinasabina ng Justice Committee kung saan ay naglalaman ito ng mga tax records, particular na yung ITR ni VP Sara at ng kanyang asawa niya si Attorney Man Scarpio. Pero sa huli ay tumanggi rin ito na mabuksan yung kahon dahil hindi in aid of legislation yung dahilan kung bakit pinasabina yung mga nasabing dokumento. At dahil nga sa nahati rin yung posisyon ng mga kongresistang miyembro ng komite dito sa pagbukas ng kahon ay pinagbotohan nila ito at ang nangyari 21 sa mga kongresista ang payag na isang tabi muna yung kahon pero hindi ibabalik ito sa BIR at pag-aaralan muna nila kung anong dapat gawin para ito mabuksan kung sa apat naman yung bumoto in a negative side Ali. At sa April 29 ay ipagpapatuloy ito na yung huling impeachment proceedings sa Ali kung saan ay tatapusin na nga ang pagdinig at inaasahan na susunod ay yung pagbuo ng committee report ng House Justice Committee na siya namang isusumite or dadalhin niya akyat sa plenaryo na pagbobotohan ng mga kongresista. Ali? Alright, maraming salamat Eden Santos, nag-uulat live mula sa Kongreso.